Sa videong ito ay ating lalakbayin ang Bagak Mariveles Road. Ating aalamin kung gaano nga ba kaganda ang scenic road na ito. Napakaganda ng view. Napakalupit ng scenery. Tuklasin din natin ang makasaysayang probinsya ng Bataan. Ito yung isang death march marker. Yan, bago kayo umakyat ng Mount Samat, ayan o, KM 19B. Kaya sama kayong muli sa ating paglalakbay at pagdiskubre sa ganda ng Bataan. At ito ang aking kwento. Ito yung isang death march marker. Yan, bago kayo umakyat ng Mount Samat, ayan o, KM 19B. Wow. Lahat ng death march marker na makikita nyo dito sa Bataan, sa Tarlac at sa Pampanga, lahat-lahat yun nasa 138. So dito sa Bataan, ang makikita ninyo ay 100 na death march marker. Tapos sa Pampanga naman ay nasa 31 pieces naman na death march marker. At sa Tarlac ay merong 7 pieces na death march marker. Yan. Grabe, sobrang masaysayan itong death march marker na ito. Okay, so bali magsisimula tayo ngayon dito sa Bagak, Bataan. At yun, tingnan natin kung ano po yung mga pwede nating madaanan habang binabaybay natin itong Bagak Mariveles Road. So mga pwede nating madaanan dito, plano kong puntahan itong stopover tayo dito sa Japan Philippine Friendship Tower. Yan, ito yung mapa. Ito, yan. Okay, so stop over tayo dyan. And then dire-diretso na tayo hanggang marating natin ang Mariveles at doon sa may Kamaya Coast. Yan. So hanggang doon yung magiging hangganan ng ating pagbaybay dito sa Bagak Mariveles Road. Solo ride lang po tayo ngayon at hindi natin kasama si Brad. Kaya yun, sama-sama nating lakbayin at pagmasdan ang kagandahan nitong Bagak Mariveles Road. Itong probinsya ng Bataan ay talagang makasaysayan. At marami ding nakakaalam na itong probinsya ng Bataan ay merong malagim o mapait na nakaraan sa ating kasaysayan. Ang magpapatunay nga dyan ay yung mga death march marker na makikita nyo rito. Gaya kanina nakita natin yung 19B. So ito, may nakikita ako rito, isa pang death march marker. Yan, hinto muna tayo. Ito naman ay 9B. Yan. Wow. Nakikita natin yung makasaysayan na mga marker dito ng death march, no? Ito, may nakikita pa ako rito na isa pang death march marker. So, lapitan natin. Tiyempo lang tayo dahil pakurbada ito eh. Yeah. Yun. Ito naman yung 5B ng death march marker. Nandito yan sa kahabaan ng kalsadang ito sa bandang kurbada. Yan. Dito pa rin yan sa bayan ng Bagak, Bataan. Okay.
Eto, meron pa ako nakikita rito na death march marker. So ilang ano ba to, kilometers? Tayo sa kanan. Tempo muna tayo. Lapitan natin ulit. Yon, ito naman yung kilometers 4B ng death march marker. So nakita natin kanina yung 9B, tapos yung 5B, tapos ito na nga yung 4B. Tapos yung unang-una nating napuntahan kanina, yung bago dumating ang Mount Samat, yun yung 19B. Nice. Okay. Napapaisip tuloy ako, parang okay din gawa ng content itong mga death march marker, dahil ito nga ay may bilang na 138 kilometers. So parang okay ding hanapin, no, yung lahat ng death march marker dito sa Bataan, tapos sa Pampanga, tapos yung sa Tarlac. Eto, meron pang isa rito. Tiyempo ulit tayo. Op. Ito naman yung kilometer 3B. Yan, death march. Ito, may nakikita pa ako rito sa paradahan ng tricycle. Lapitan natin kung pang ilan to. Yeah. Yun. Ito naman yung 2B ng death march marker. Wow. Marami na rin siguro tayong nadaanan na death march marker at hindi natin napansin yung iba. At yan, nakikita ko na dito ngayon yung Japanese-Filipino Friendship Tower. Grabe, nakakatuwang mag-explore dito sa Bataan, lalo na kapag mahilig ka sa history. Ayan, oh. Yan ang Friendship Tower. Wow. Japanese-Filipino Friendship Tower. Okay, kakaliwa tayo dito. Papasok ng Bagak Mariveles Road. Dito na magsisimula yung magagandang tanawin na makikita natin sa kalsada. Okay, dito na tayo sa Barangay Paysawan sa Bagak, Bataan, at dito nagsisimula ang Bagak Mariveles Road. So ayan, kailangan lang nating baybayin itong kahabaan ng kalsadang ito hanggang marating natin yung signage ng Kamaya Coast. Para ka nasa Baguio Bamboo Eco Park. Ang ganda rin sa mataw eh. Grabe, nakaka-relax yung lugar na to. Ang daming puno, makulimlim.
check natin sa Waze yung ating dadaanan. Papakita ko sa inyo. Yan o, grabe ang kurbada o. Yan guys o. Tingnan nyo o. Para siyang bulate. Grabe. At itong dinadaanan natin na kalsada mula doon sa Barangay Paysawan ay 44 kilometers ang haba. Okay. Madami na din kayong makikita rito na mga beach resort dyan o sa pinakababa. Dahil dito sa kanan ay matatanaw nyo na ang West Philippine Sea. Wow! Ang solid ng view. Nakaka-relax pagmasdan. Yung mga berdeng dahon. Tapos nasisilip ninyo yung magandang kabundukan. At hindi lang yung magandang tanawin ang pinupuntahan ng mga riders dito, kundi pati yung magandang kalsada. Naglagay din sila dito ng green na net. Ayan o, pansa po ng mga lupa o yung mga bato na nanggagaling doon sa bundok. Viewpoint na nakita ko kayo na sa mapa. Yan, maraming pwede pagpilian dito na kainan. Yan, kagaya nito, meron silang ino-offer na pasit gisado, pork silog, chick silog. Yan, iba't ibang klaseng silog. Yan, tapos merong playground yung mga bata. Merong kotse na parang gagamba na nakalagay dito. Tapos ang ganda ng view doon, no? Merong parang kubo doon, yung restaurant. Tapos may overlooking. May nakasulat na Little Baguio Bagak Viewpoint. Ito, meron ditong pwedeng pasukin. So try natin pumunta rito. Wow, ang lawak dito. Ganda ng view. Solid. Okay, huminto ba na tayo sa bahagi ng kalsadang ito, dito sa may viewpoint. Sobrang ganda ng view dito, kaya naman maraming mga turista at mga motorista na tumatambay rito para pagmasdan itong napakagandang scenic view. At syempre, itong nakaka-relax na karagatan. Kapag kayo ay pupunta rito sa Bagak Mariveles Road, daanan nyo to, itong parte ng kalsadang ito.
Malupit na kurbada. Uy, wow! Ang ganda naman ng view. Napaka-solid naman. Woo! Ganda ng kabundukan na yun, oh. Lupit ng mga banking dito. Para ka din nasa baler eh. Woo! Sunset view. Yan, meron din kayong pwedeng hintuan dito para kumain, no? Sunset view. Tapos ang ganda rin ng tanawin doon sa pinakatindahan nila. Makikita ninyo yung mga talahib mga tuyo ngayon, no? Dahil nga sa tindi ng init ngayon, natutuyo yung mga damo. Wow. Ito yung magandang bahagi dito ng kalsada. Ay, solid ang view dito. Lalo siguro kung yung mga talahib o yung mga damo ay hindi tuyo. Siguro yung mga month of December, January, February, napakaganda siguro dito. Napansin ko lang din dito na yung kabundukan kalbo na. May mga parte na makapalang puno, may mga parte na may puno, pero mas malaki yung wala talagang kapuno-puno. Pero kahit kalbo na yung mga kabundukan, makikita mo pa rin yung kagandahan dito. Pagkatapos ng tag-araw ay babalikan ko itong lugar na to, dahil gusto kong makita to ng kulay green, yung mga damo. Grabe, oh, tabas na tabas yung kabundukan, oh. Welcome to Kamaya Coast 2 Station. Okay, so dito ako dinala ni Ma'am Aileen noon nung na-vlog natin yung Kamaya Coast. Woo! Ganda ng view. Wow! Karagatan ng Bataan. Ang taas natin. Ito yung bangin, no? Napahinto ako sa bahagi ng kalsadang ito sa Kamaya Station 2 dahil talagang nabighani ako sa napakagandang tanawin dito. Ito yung pinakakalsada na tinatayuan natin. Tapos ito yung bangin. Tapos yung kabundukan, no? Ang ganda. Mula rito naman, sa kinatayuan ko ay tanaw na tanaw ninyo ang malawak na karagatan ng Bataan. Nakapag-vlog na tayo sa Kamaya Coast at nakarating na tayo doon sa dulong bahagi. At ngayon ko lang ito na ipakita sa inyo dahil noong time na yon ay nakasakay tayo sa van. Hindi tayo nakapagpalipad ng drone.
ganda talaga ng tanawin doon sa Kamaya Coast Station 2. Ngayon ay puntahan na natin yung pinaka signage ng Kamaya Coast. Malapit na lang dito yon. Habang papalapit tayo ng papalapit, mas tumutulis yung kurbada na dinadaanan natin. At napapansin ninyo na mas maganda yung kabundukan sa gilid ng kalsada, oh. Ang ganda ng scenery. Solong-solo natin yung kalsada. Simula nung dumaan tayo dito, kukunti lang yung mga nakakasalubong natin. Yan, oh, iilan lang. Hopya, may baka. Delicates. Hindi kaya tayo habulin ito. Wow. Ganda. Woo! Nakakalungkot lang makita na itong mga kabundukan na yan mga kalbo na. So talagang prone sa landslide. Buti na lang at yung mga matataas na kabundukan na yun makakapal pa yung mga puno. Sana dumating ang panahon na mataniman din to ng mga puno para mas magandang tingnan. Dahil ngayon pa lang nga na kalbo ang mga kabundukan makikita nyo na rito na maganda ang mga tanawin. Pakalupit ng scenery. Parang mga chocolate yung bundok yung kulay. Parang mamula-mula na kulay brown. Mag-iingat lang kayo dito dahil merong maliliit na mga bato sa kalsada. Alright, nandito na tayo sa pinaka-signage ng Kamaya Coast. Dito tayo para mas kita natin ang buo. Yan ang Kamaya Coast. So ulitin ko sa mga subscriber ko na hindi pa nakakapanood ng ating vlog, meron pa tayong vlog dyan sa Kamaya Coast para po magkaroon kayo ng idea kung gaano po kaganda itong resort. Yan yung pinaka-signage nila. Yan, Kamaya Coast. Napakaganda po sa resort na yan, no? Okay, so agad dito na lang tayo sa signage ng Kamaya Coast. At kailangan na nating bumalik ulit. Shout out kay Sir Edwin Beans. Yan, ang sabi niya ay hindi daw siya nag-skip ng ads sa mga vlog na ginagawa natin. Maraming salamat po, Sir Edwin Beans. Shout out kay Robert De Lohola. Yan, ang sabi niya, grabe, habang pinapanood ko itong vlog ninyo sa Alsema ay itinataas din doon yung kanyang mga kamay at para daw siyang nagmamaneho. Yan, ang ganda ng vlog mo, idol. Nakaka-inspire bumiyahe. Yan, maraming salamat po. Shout out din kay Irene Bautista. Shout out din kay Alejandro Padilla. At shout out din sa ating subscriber na si Ma'am Ami Manguera. At ang sabi niya ay araw-araw doon nanonood ang kanyang tatay. Yun, maraming salamat po kay tatay sa suporta na binibigay niyo po kay Unico. Yan, shoutout po kay tatay Eduardo Manguera.
avid viewer from San Fernando, Pampanga. Nice, salamat po. Shout out kay JR Junicio and happy anniversary. Yan, lagi kayong mag-iingat ni Mrs. sa ginagawa ninyong moto adventure. Shout out din kay Lorna Ocampo at ang sabi niya ay gusto ko lang ipaalam sa inyo ni Bra, isa kami sa mag-asawa na sumusubaybay sa mga adventure ninyo. Ang ganda na pinupuntahan ninyo, sobrang nakaka-enjoy kayong panoorin at hindi kami magsasawa. Gising na kami ng umaga, bukas na agad kami ng TV para daw panoorin yung vlog namin. Grabe, nakaka-touch naman. Sobrang salamat po Ma'am Lorna Ocampo, salamat sa suporta. Shout out din kay John Aguilar na taga Cagayan Valley. Shout out kay Marshall TV. Ang sabi niya ay sending full support, idol. Maraming salamat po. Shout out din kay Eliza Coronel Bautista and kay Eli Bautista, saka kay Donald Bautista. Yan, lagi daw silang nanonood ng vlog natin. Shout out din kay Jason Esguera na lagi daw siyang nanonood ng mga vlog natin. Maraming salamat po. Shout out kay Papa Bembol. At shout out din kay Naldmer Marayo. Yan, Mercy and Ronald from Santa Cruz, Laguna. At sana nga po ay nagustuhan ninyo ang ating moto adventure na ginawa dito sa probinsya ng Bataan. Okay, so kita-kits na lang po tayo sa ating susunod na vlog. Okay, kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy, alright, thank you. Okay, meron tayo nakatarito mga kaibigan na riders yan. Ma'am, taga saan po kayo? Limay Bataan. Taga rito rin sila sa Bataan. Ano po pangalan nyo? Diyan natin si Ma'am Sushay ng sticker. Kayo pangalan nyo, Ma'am? Chel. Yan, shoutout po kay Ma'am Chel. Shout out! Baka po meron kayong gustong shoutout. Shoutout nyo na po. Shout out sa aking mga apong kambad sa Liman. Yung iba namin, nagdabali ko. Yun. Si Sir po, ano pangalan nyo, Sir? Yan, shoutout kay Sir Dennis. Shoutout kay Sir Paul. And shoutout po kay Sir RJ. Ito po. Ano pangalan niyo, Sir? Yan, shoutout kay Sir JR. Huli po! Kamusta po sa mga taga Laguna? Yun. Okay, Yun. Sige po. nasaan siya ngayon? Kasi sir lang, sige, tonto niya yan. Ay, ito. Yun. Sige po, mag-ingat po kayo. Sige po. Ito pala yung 0 kilometer dinaan natin kanina. Yan, pumasok tayo dito. Yun, Death March 0B kilometer. Yan, hindi natin napansin kanina kasi pumasok tayo pa ganun. So yun, at hanapin din natin yung isa pa. Malapit lang dito yung 1 kilometer Death March marker. Okay, yun, ito pa yung isa. Ito yata yung 1 kilometer. Oh, ito nga. Yun, 1 kilometer Death March marker. Wow, mahawak nga. At itong Death March marker na ito ay yung makasaysayan. At talagang kung babasahin mo yung history, talagang mapapaisip ka sa mga pinagdaanan ng ating mga sundalong Filipino at Amerikano noong time na sinasakop tayo ng mga Hapon.